Next tayo na topic, sabi po ng DSWD, merong 2.7 na billion na posibleng mawala sa ghost drivers kung di physical na bigayan ng ayuda. Meron pa bang reminder po sa mga drivers? Kayo po ay kung gusto po niyo makakuha ng ayuda, mag ipresenta po ninyo yung inyong self. Kayo po ang humarap doon, hindi po kayo pakipakilang lang sa ibang tao. Binabawasan po natin yung ganitong instance ng mga ghost. Alam ko po na may mga ano sa lokal, lalo na kung malapit ka sa barangay kapitan, di ba? Pero sana po iwasan po natin ito na kung kayo po ay kasali sa listahan, at pinapatawag po kayo kasi meron pong distribution ng ayuda, ng paayuda ng gobyerno, kayo na po kusa, physical, kayo na po, presenta niyo po yung sarili ninyo. Kayo na po kumuha mismo para maiwasan lang to. At yun po ang gusto ng DSWD ay mabigyan kayo, lahat kayo, dapat totoo kayo. Hindi po nakikidil ang DSWD sa mga Mary Grace Piatos, wala pong ganyan ngayon. Mary Grace Piatos, yung mga dudong, hindi yung mga made up names, hindi po. Kayo po kusa. Kung gusto nyo makuha yung ayuda ninyo, mismo kayo ang magpumisinta sa sarili ninyo. At maging pasensyoso po kasi alam po natin na mataas ang linyahan at lalo na ngayon, mainit din ang mga ulo. Pero kung kayo po ay gusto maghingi lang po kayo ng tulong properly, maging mahinahon. Lahat naman po ay inaayos ng gobyerno at para lahat po na mabigyan. Ang ano po kasi ni PBBM is walang Pilipino na maiiwan. Kinakaya po ng gobyerno na mabigyan. Patulungan lahat tayo. So, hindi po rin yan mangyayari kung hindi po natin din tutulungan ng gobyerno. Kung tayo po ay matigas ang ulo, problema din yan ng gobyerno. So, tayo po ay makipag-cooperate. Kung kayo po ay nasa listahan at kayo po ay schedule na ninyo kung kunin ang inyong ayuda, kayo na po kusa kung pumunta doon. Kayo na po mismo. Kayo na po pipirma. Huwag kayong makipaki-paki. Diba? At ang dapat ang sa local side din, dapat responsable din kayo. Dapat kayo may sistema kung paano kayo magdi-distribute ng ayuda na hindi naaabala ang mga super. May sistema po. At dapat klaro yung sistema ninyo. Kung kailangan po ang distribution by batches, gawin po ninyo para hindi lahat naabala at hindi lahat magkukumpul-kumpul. Nasa sistema din po yan sa lokal. So, ayusin sana nila. Next. Noong April 22 po. Noong April 22, alam po natin na nakumpirma po ang tatlong kaso ng 3 counts of counts ng kinumpul na crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nandoon nga po ngayon ang kanyang bunsong anak na si Kitty Duterte ngayon sa The Hague. At siya po ay pinapasok kasi anak At siya po ay naglabas ng kanyang saloobin nung pagkatapos po ng kanyang pagbisita sa kanyang ama. At siya po ay naglabas nitong pakapagdamdamin na statement. Basahin ko ha. Sabi niya, do not be fools. Wag daw tayong maging fools. And think he will die with his body.
ano, wag daw tayong maging tanga na isipin na mamamatay daw si Rodrigo Duterte with his body. Mamamatay ang katawan. Oh, hirap naman ito. Pilingin. His burns. Yung kanya daw sunog, his burns. Ito, ini-translate ko na ha. Kasi binasa ko to kanina. English po ito. Bisaya po ako. Ang thought process ko po is Bisaya, English, Bisaya, Tagalog. So, binabasa ko to kanina on his burns in the bluest of blue through Congress. Hindi ko to maintindihan. Ano to? His burns in the bluest of blue. Blue na blue. Blue siya na blue. Para siyang Smurf. Through Congressman Pulong Duterte, Vice President Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, and through me, who is nobody yet, but just his kitty. Ano yung bluest? Ano yung burns in the bluest of blue? Alam niyo po, pag sa medical term, pag sinabing bluest of blue, code blue, ibig sabihin po, naghihingalo na po yung tao. Oh, wala na po ng oxygen, kaya po nagiging blue. Code red is yung malapit na po, ano po, pinal na, magpipinal na, delikado na yung code red. Pero pag blue, medyo nag-ano pa, hindi pa siya nagpipinal, pero nahihirapan na siya kaya nagiging siyang blue. So, burns, hindi ko alam kung paano na-express, his burns in the bluest of blue. His burns. Dapat mali po tong dapat hindi po his burns. Kung sabi, he burns, dapat he burns in the bluest of blue, hindi his burns. Ewan ko ba, baka na-misquote si Kitty. Pero sa grammar po, his burns, umaandar po yung pagka-grammar, ko. Basta. So, ang dapat po hindi dapat he burns in the bluest of blue. Hindi ko alam kung ano yung bluest of blue. Sky po is the bluest of blue. Pag sinasabi po natin burn, apoy po. Though merong apoy na blue, ewan, hindi ko alam. Nakakaano to. Sabi din niya, iwan na natin yung bluest of blue, sumasakit yung ulo ko. We'd also like to say that he's strong as ever. Oh, strong naman pala si Papi. Strong naman pala si tatay na karton. Bakit hindi siya nag-appear doon sa hearing niya noong 22 ng hapon? Hindi siya nagpakita. Strong man pala siya. Oh, strong still. Strong as ever and strong still. Saan ba 'to nag-aaral? Saan ba 'to nag-aaral si Kitty? 'Di ba De La Salle to? Tama ba? De La Salle University? Nakakabahala yung ganitong English pag ikaw po ay nag-aaral sa De La Salle. Sumasakit na po yung ulo ko. He's strong as ever, strong still, while his body might become frail. Spirit as unbreakable as all. Ako po ay yung formative years ko po, elementary hanggang high school po, ay kami po ay Lasallian School.
Lasallian supervised school. Mga brothers po, Lasallian brothers. Nakakonektado po sila sa Lasal. At isa sa buong mga training sa mga Lasallian schools ay pagiging magaling po sa English. Ako po ay produkto ng Lasallian supervised school at medyo kahit na nahihirapan po kami sa math, pero ang English po, ang English instruction po na na-remember ko from elementary to high school is top-notch. Kaya po ako nakakasulat ng the way ko nagsusulat po ako ng mahabang op-ed. Dahil po sa training na training na nakukuha ko sa isang Lasallian supervised school. Though hindi po ako nag-Lasallian or university, hindi po ako nag-DLSU kasi gusto ko po sana maging doktor. At ayaw ko po malayo dito doon sa Leyte. Gusto ko lang malapit sa mga parents ko. So, dito lang ako sa Cebu. Okay na po ako. Pero ang isa sa mga things na gustong-gusto ko at remember ko sa paglaki ko, sa pagiging elementary high school ko, yung hinuhone ko po yung aking talento sa pagsusulat. Medyo bulol po ako at mahirapan ako mag-Tagalog tsaka English kasi hindi po talaga ako sa speaking. Pero pag writing po in English, kahit kahit tawag dito, kahit pikitan ko pa yan ng mata. So ito si Kitty Duterte, nag-aaral yata to sa De La Salle kasi nandun yung kanyang boyfriend. Yung ba yung boyfriend niya dati na basketball player? Nagka-boyfriend po ng basketball player. I'm not sure kung sila pa rin or yun ba yung apo ni Chavit. Hindi ko na po alam, hindi ko pakialam sa mga love life nila. Papakialaman ko yung niya, yung sentence, yung kanyang grammar dito. Papakailaman ko yung grammar kasi sumasakit yung ulo ko. We'd also like to say that he's strong as ever, strong still, while his body might become frail. So, hindi nga siya frail kasi strong siya, di ba? Pero sabi niyo, di ba, siya, skin and bones. Ano ba talaga? Strong, tapos frail, tapos skin and bones. Bakit ba? Ano ba? Wala kayong GC? Iba kasi yung sinasabi nung pamilya nung sa first family, first wife ni Digong. Sabi if you remember, sabi nung kanyang ex-wife na si Elizabeth Zimmerman last year, at mismo din si Vice President Sara Duterte, yung kanilang ama ay skin and bones. Diba? Tapos sasabihin na ngayon nito ni Kitty Duterte na his body might become frail. So, hindi frail. Hindi frail si Digong. Spirit as unbreakable as always. Okay. At yan po ay reactionan po ni Nery Colmenares ang sinabi po ni Kitty Duterte. Ang sabi po ni Nery Colmenares, siya na po siya ay nagrepresenta po sa mga legal counsel po si Nery ng mga EJK families na nandoon na sa Dahig. Sabi ni Nery Colmenares, hindi po tayo fan. Again, hindi po tayo fan ni Nery Colmenares pero sabihin ko lang sa inyo, sa ginagawa po niya ito, para po sa mga EJK victims, mga pamilya na nandoon. Sabi ni Nery, had Duterte won his challenge, it would have served as a model for dictators and human rights violators throughout the world to escape accountability by merely withdrawing from the ICC. Yun na nga po, di ba? At that time, 2018, 2019, alam po natin na 2017 po ito nag-start na dinulog ng ang pinakaunang grupo na ma-remember natin na nagdulog ng EJK sa ICC ay sila dating Senator Trillanes at saka din si Jude Sabio. Sino nakaka-remember nun? Sila yon 2017 pa po ito. Ang solusyon na inisip po ni dating Presidente Rodrigo Duterte ay alisin tayo sa ICC. Kasi wala daw gamit. Okay.
At tayo po ay tuluyan umalis, naalis na noong 2019. Oh. At tapos ngayon, nandito na tayo 2016 2026 na si Digong po nandoon na sa The Hague. At humaharap sa kasong crimes against humanity na yung 3 counts po ay kinonfirma na nung korte doon. At yung mga request po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi niya wala daw jurisdiction ang ICC sa kanyang katauhan, sa kaso. Ni-reject po lahat yun nung korte doon. Wala. OLATs. Walang gamit yung depensa. Si Kaufman, yung kanyang mga depensa ay hindi po epektibo. Pero paldo pa rin si Kaufman. Paldo si Kaufman, may bayad yun, malaking bayad ni Kaufman. So paldo. Kaso, yung pagkapaldo ni Kaufman, hindi pa rin niya po. Hindi po talaga na ulats yung yung kanilang mga request, yung kanilang mga whatever, mga defense tactics. Ulats po. At next week, darating na week, next week, posible rin po next week na ito po ay maging maging sabay doon sa last hearing ng House Justice Committee patungkol sa yun ngang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Baka ano na naman ito, double duty na naman ito. Sa morning, makikita natin, manonood tayo ng hearing, tapos sa hapon, mga dapit hapon, mga alas 5, alas 5 to 6 o'clock na alas 10 doon sa dahig, baka mag-convene na naman yung korte at doon maghahatol na naman, magbibigay na naman ng hatol ang ICC na korte about patungkol sa kaso ni Digong doon. Na I think po, ako lang nag-oobserba, I think at narinig po natin yung yung sinabi, in-explain naman po na kutob ko po magfu-full trial po. Isasalang po sa full trial ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun na po yung ngayon. Para yun na yung parang intelligent yun na po yung intelligent hypothesis sa nakikita natin na malaki na po ang posibilidad na siya po ay isasalang sa full trial para harapin po niya yung kanyang yung crimes against humanity na kaso niya. At kung yun po ay mangyari, mapipilitan po si former President Rodrigo Duterte na harapin na yung korte doon sa ICC. Hindi na po umubra yung sinasabi niyang walang jurisdiction sa kanya yung ICC. At siya po ay makikita po natin pag mag-full trial na mga kaibigan, makikita na po natin sa pagkakataon, makikita after ilang years na ba? After more than 2 years, after more than a year, makikita na po natin yung katauhan, yung anyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingnan natin kung siya po ay skin and bones or siya po ba ay stronger still. So next, si ex-senator Bong Revilla po ay humarap po sa Sandigan Bayan. Ito po ay patungkol sa kaso niya about doon sa ghost project sa Pandi, Bulacan. Nadali po siya doon sa ghost projects na flood control. Pero in fairness to former Senator Bong Revilla, in fairness, siya po ay humaharap sa kanyang mga kaso. Hindi po siya tumatakbo. Na-acquit na to siya one time. Yung meron po siyang na-acquit yung kaso niya with Napoles, I think. Yeah. Pero iba na naman po ito. So yun nga, ang masasabi ko lang kay ex-senator Bong Revilla, harapin mo na lang yan. Nandyan ka na. At least siya po ay humaharap. Hindi kagaya ng iba dyan. Diba? Humarap sa may lalim, isalang po ninyo sa due process. At
kung naman kayo ay alam po ninyo sa sarili ninyo na wala po kayong ginawang masama, doon po kayo harapin talaga ninyo, is ipresenta ninyo yung sarili niyo doon kung saang forum yan. At this time, sa Sandigan Bayan, pumunta po siya doon, humarap siya doon. Plus points po yan talaga. Yung humaharap ka at wala kang takot na humarap sa korte sa mga pinakaso sa'yo. Kasi malalaman po natin, kung wala siyang kasalanan, lalabas din naman din po na wala. Ma-acquit din siya. Pero yan yung tao walang takot, di ba? Harapin mo, problema, harapin mo, hanap ka ng solusyon. Kung kailangan ka humarap sa korte, harapin mo. Di kagaya ng iba dyan na maingay na nagtatago. Di ba? So, good luck po to former Senator, Bong Revilla. So, I think na-cover na po natin lahat ng ating kikwentuhan. Kanina po medyo yun na. Ano ba bang mapwede ito? Pahayag. Ito. Nakita po ko, ito, singit ko na lang to ha. Singit ko kanina. Nakita ko po yung pahayag ni Vice President Sara Duterte. 2 pages po ito kanina. Nakita ko po, binasa ko po. Meron po doon third paragraph. May sinabi po siya doon sa third paragraph. Hanapin nyo lang po, ipopost ko po ito sa aking page mamaya-maya. Kasi biyahe po ako kanina at naghahagila po ako ng signal kanina. Pero anyway, meron nga po siyang nilabas na pahayag kanina, kahapon, page 1 of 2 pages. Merong linya sa third line, babasahin ko po sa inyo. Hindi rin makakaila ang timing ng lahat ng ito ang sunod-sunod na alegasyon at kaso laban sa akin. At nagsimula matapos akong umalis sa kabinete. Nagresign po si Vice President Sara Duterte sa kabinete nung June 2025. Correct me if I'm wrong. June of 2025. Hindi. June of 2024 ba? Nalilito na po ako. Teka ha. June of 2020. 2024. June of 2024. Yeah, sure na ako. Tapos, next, sa panahong tumagal, akong pumirma at tumanggi sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget. Third line po basahin, kung mababasa po ninyo, nandyan na.
Ay, sorry po. Nawala po tayo. Asa na ba? Ah. Follow po ninyo ako ha. Meron po siyang sinabi, sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipagtanggol sa taong bayan. Mga kaibigan, ito po ay fake news. Ito po ay false information na mismong nakalagay sa isang opisyal na pahayag ng Vice Presidente. Never po sa ating history ng Pilipinas na ang Vice Presidente ang magsasign ng GAA. Never. Ang nagsasign po ng GAA para gawing law, into law, presidente lang po. Si President po, hindi Vice Presidente. Sa sinabi po ni Sara Duterte na linya na yan, ibig sabihin ang tingin po ni Sara Duterte sa kanyang sarili ay ang Presidente ng Pilipinas. Hindi po siya Presidente ng Pilipinas, siya po ay Vice Presidente. At ang Vice Presidente ay hindi po nagsasign ng GAA. Hindi. So bakit yung linya na yan nandyan? Bakit yung linya na yan na sinasabi niya tumanggi siyang pumirma na wala naman siya dapat, hindi naman dapat siya pumipirma? Sino ang nagsulat nito? At it shows na hindi na naman ito po tiningnan na maigi ni Sara Duterte. Hindi niya to tiningnan, hindi niya sinuri ito. Hindi niya inisip na, wait, sandali, kailangan ito i-revise. Kailangan, kung sino man yung scriptwriter, sino man yung speechwriter, sino man yung PR handler ni Vice President Sara Duterte, si Sara Duterte, ibig sabihin, hindi niya ito binabasa? Yung sinusulat nyo na sinasabi niya na opisyal? Tumanggi siyang pumirma, hindi naman siya dapat pipirma. Hindi siya kasali sa pag-aano ng budget. Kahit sa legislature, hindi siya kasali kasi nasa executive department po siya. Trabaho po ng legislature natin, ng mababang kapulungan at ang Senado, yun yung trabaho nila, yung budget. Kasi nasa legislative department po ang power of the purse. Ang mag-i-enact po, ang mag-i-enact ng budget, pag narepaso na lahat yan, okay na yan, ang presidente po ang magpipirma niyan para maging law. Ang presidente, hindi vice presidente. So, sino nagsulat niyan? Tatanga-tanga. Tatanga-tanga din yung vice presidente natin na hindi niya nakuha yan. She didn't catch this one. That is sloppy. This is very sloppy and irresponsible. Tumanggi siyang pumirma na hindi naman siya hindi kailangan po ang signature. Hindi po kailangan ng signature ng Vice Presidente. Ang Presidente po ang kailangan ng signature. Huwag maging main character, Sarah. Hindi ka pa main character. Hindi ka entitled to think na you are the President of the Philippines, na pirma mo ang magbibigay ng otoridad na maging law ang kung anong mga resolusyon dyan nagagaling sa Kamara. Presidente lang po, hindi Vice Presidente. Ipagtanggol ng taong bayan, excuse me, hindi mo nga maipagtanggol yung 6.7 billion na in and out, na inflows, outflows sa bank transactions mo ayon na sa AMLAC. Unahin mo muna ipagtanggol yung 6.7 billion mo na in and out sa mga bank transactions mo, Sara Duterte, bago ka magsasabi-sabi na tumanggi kang pumirma sa isang dokumento na hindi naman dapat mo pirmahan kasi hindi ka nga presidente ng Pilipinas. Meron pa siyang sinabi, next page. First line po, next page. Pakiano yung next page. Meron siyang ang first line, isang linya lang sa next page, page 2. Ang sabi niya, ang mga taong magnanakaw
First line po, pinaka top line. Ang mga taong magnanakaw hindi sa bangko pinapasok ang pera kundi sa maleta. Let us remind the Vice President kung saan niya pinalagay yung 125 million pesos noong December 2022 na according to Ramil Madriaga ay hindi daw yun 11 days na dispatcha kundi less than 24 hours kasi siya po yung mismo nag-dispatcha ng 125 million pesos. At hindi po yun nakalagay sa maleta. Yun po ay nakalagay sa duffel bags. Wala to. Ayusin nyo, mga writer ni Sara Duterte. Huwag nyo kaming gawing tanga. Hindi na uubra yan. Maleta. Yun na yung pangontra ninyo sa 6.7 billion na inflow outflows na pera pala na umiikot sa mga bank accounts ni Sara Duterte. Gusto nyo isa-isahin yun? Tapos ngayon sinisiraan nyo yung AMLA Executive Director. Ina-ad hominem nyo yung tao. Kasi wala na talaga kayong lusot eh. Numbers do not lie. Diba? Sabi na, numbers, nandun eh. 6.77 billion. Meron pang nawawala na 2 billion. Gusto nyo, gusto ninyo na upuan ko ulit yan? Patungkol, madami na po akong sinusulat dyan about sa SALE na yan. At whatever it is, once na po, sa next hearing ng House of Committee Justice, hindi na po yung topic yung SALN. Kung whatever next topics na po ng SALN ay yun na po ay hihintayin natin doon sa impeachment trial sa Senado. Mas magkakabulat-latan po doon sa Senado. So, isa-set aside na po yan kasi next week ang kanilang pag-uusapan at ang kanilang papatanungin, ang kanilang i-clarify, verify ay yung patungkol po sa death threats, sa grave threats, sa inciting to sedition na commit ng Vice Presidente sa kanyang publiko na pagsisiwalat na siya po ay nangontrata ng mamatay tao para patayin hindi lang si Presidente Marcos na presidente, First Lady at ang dating Speaker of the House. 3 tao po yung kanyang kinontrata at sinabihan na nagsabi ng kanyang kinontrata na killer. Wag na natin na yes. Sumang-ayon po yung kanyang kinontrata na mamatay tao at sinabi po niya, no joke, no joke. So we will not treat it as a joke. We will treat it as a grave threat and we will look forward again. We will see again yung video po kung saan po niya yun sinambulat sa taong bayan na siya po ay nangontrata na mamatay tao para patayin ang presidente ng Pilipinas. So hanggang dito na lang po ako ngayon. Actually, vacation mode po ako ngayon at sinisingit ko lang po ito kasi gusto ko po na ihatid sa inyo kahit isang oras lang ang mga balita na kailangan po ninyo malaman para po hindi po tayo kagaya ng mga DDS na sa kanila pong kampo ay ignorance is bliss. Kakulango.
Manggat